Isa sa mga dinarayong pasyalan, especially ng mga riders, ay itong Nueva Ecija dahil sa maayos at magagandang kalsada na dadaan sa mga gilid ng bundok ng Sierra Madre. Sa vlog na to, samahan nyo kaming pagmasdan ang ganda ng Bato Ferry, Dupinga River. Pupunta na rin tayo ng Dingalan Aurora, dun sa tinatawag nilang grotto. Paakyat ng bundok hanggang makarating tayo dun sa pinakatuktok o kilala rin sa tawag na Nuestra Señora de la Paz. So lahat ng yan pagkatapos itong intro. Travel, tutorials, review, basic maintenance, delivery rider. Ito yung mga dadaan natin mula dito sa Marikina. Punta tayo ng Batasan San Mateo Road, Regalado, tapos Quirino Highway, San Jose del Monte, Bulacan, hanggang makarating tayo ng Norsagaray, Bulacan, hanggang makarating tayo dito sa San Rafael. Dito kakanan na tayo dito sa may Plaridel Bypass Road, dire-diretso hanggang San Miguel, hanggang makarating tayo dito sa may Gapan, Nueva Ecija, San Leonardo, tuloy-tuloy hanggang dito sa may Santa Rosa, hanggang makarating ng Cabanatuan, Palayan, hanggang dito sa may Laur, diretso hanggang Calabasa, hanggang makarating ng Gabaldon papuntang Dingalan. 179 kilometers mula Marikina hanggang Dingalan. Ito 3:30 na ng umaga. Ayos yun ah. Madaling araw, nagpupul. Yun! Mula dito sa may Nangka Arms Corps, mula dito sa may Arms Corps Marikina. So ang daan natin ay ginagawa mo! Rahulo yun ah. Nag-aalangan pa tumawid eh. So pag mga ganyang ay umaga eh, may biglang sumusulpot na ano eh, mga sasakyan, mga motor. So kailangan bubusina tayo, no? So yun na nga, bypass, Plaridel Bypass Road ang daan natin. So kaliwa tayo dito sa may Tandansora. Pero may ginagawang kalsada dun sa may DRT papuntang Dingalan. Pero medyo matagal pa yun eh. Pero nasa mga 50% na yata yung kalsada ron. Matatapos na. Dito siguro pagas muna tayo dito sa may Petron para tuloy-tuloy yung biyahe natin. So yun, katapos lang natin magpagas. So dire-diretso na tayo pa San Mateo Road, tapos labas natin Commonwealth hanggang makarating tayo ng Plaridel Bypass Road. So, ang rides natin, punta tayo ng Gabaldon, Dupinga River, at saka kung may time pa ay diretso na tayo ng Dingalan. So baka mga linggo na tayo magdinggalan kinabukasan. So ito, nandito na tayo sa may Pure Gold San Mateo. Kaliwa tayo dito sa may San Mateo Batasan. Tagal ng ano dito. Ito San Mateo Road, Batasan na tayo. Dahil ang panahon ngayon ay sobrang init, nagpo 42 degree lampas. May balita pa nga, magpi 50 plus tayo. Parang impyerno na, no? Kailangan natin magpalamig. Ngayon ay Sabado ng umaga. Oras natin ay 3:45 na ng umaga, madaling araw. Sana naman maaga na matapos yung ginagawang bagong kalsada dito na magdudugtong sa DRT at Dingalan para mapabilis ang biyahe. Kaabutin lang ng 2 oras siguro mula DRT. Mapabilis ang biyahe ng mga gusto magpunta ng Dingalan. Kanan dito sa may House of Representative. Sana alas 6 pa lang makarating na tayo sa Gabaldon para di na tayo abutan ng matinding init. Sabagay ang init ngayon nasa
bandang alas 10 ng umaga eh. Siguro naman nakarating na tayo dun sa may Nueva Ecija, Gabal dun, no? Ayun, truck. Hindi tayo pagbibig. Ay, sumatay. Ayangan natin. Ay! Sira na naman spark plug natin. Takting niya naman na yung motor. Ay! Huwag kayo iiyak. Busted na kasi yung spark plug na ito. Hindi pa ako nakapagpalit. Pero ngayon lang yun. Namaya, dire-diretso na yun. May ganun times kasi pag nakahinto ka, lalo na sa stoplight. Lalo na kung ang hinto mo ay nasa 3 seconds. May times na mamamatay yung makina mo eh. Pagka busted na yung spark plug or napupundi na. Yun ang ano eh, delikado eh. Pero pagka maandar ka naman, tuloy-tuloy na. Dapat nagpalit na pala ako ng spark plug. 6,000 kasi nagpapalit na ako ng spark plug eh. Kasi yung nabibili nating spark plug ay OEM lang, hindi yung galing kasa. Pag galing kasa kasi medyo matagal ang buhay nun eh. Hindi katulad ng mga OEM, namamatayan ka ng makina eh. Anyway, sana hindi naman tayo tuluyan na isang beses lang mangyari sana yun, para walang abala. Ito, nandito na tayo sa may Commonwealth, papuntang Quirino Highway. Maganda na kalsada rito bagong ispalto. Ispalto ba to? Konkreto? Oh, ispalto. So, nilagyan na nila ng ilaw tong motorcycle lane, no? Pansinin nyo, ganda eh. Pagdating dito, medyo hindi pa ganun kaganda, no? Hindi pa yata, wala pa yatang balak i-ispalto, hindi. Palitan ng bago. Medyo matagal na nata itong kalsada rito eh. Nangingitim na, no? So, chill ride lang tayo. Huwag tayo masyado magmadali. Dito tayo sa may Fairview, Quezon City. Mula dito sa may Regalado Highway, nasa 156 kilometers. Pagabal doon, no? Oras natin ay 3:57 na ng umaga. SM Fairview, kanan tayo dito, Quirino Highway. Tapos dire-diretso, Panorsagaray. Ay, paliko-liko pala, no? Kasi maraming paliko-liko ron eh. Check natin kung ano yung mga dadaanan natin. Panorsagaray hanggang sa makarating tayo ng Bypass Road, Plaridel, no? At ayun, Maharlika Highway. Tara, let's go! Dito banda sa lugar na to pag maulan, sa may Capian Road, dito sa may Quirino Highway, dito sa may Quirino Highway, ay bumabaha rito eh. Malalim eh, parang swimming pool. Talagang aantayin mo umupa yung baha eh. Pag magtag-ulan, ganun na naman mangyari dito. Kasi di pa tapos yung ginagawang ano dito. Oh, dito pa lang. Trabaho pa lang sila. Itong MRT7, busy nila. Hataw sila pag mga ganitong weekends eh. Dahil konti ang mga sasakyan. Pero dapat alisto ka rito. At hindi ka sasantuhin ng mga truck na yan. Hirap ng sitwasyon dito. Wala pa to. Wala pa sa 50% yung tinitira nila dito. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong dadaan dito pagka weekdays tapos maulan. Baka dito hanggang bewang mo.
haba pa ng mga ginagawa nila dito eh. MRT7. Ito, kay Pian Road pa rin tayo. Dito sa may bandang Bulacan. Quirino Highway. So, 4:30 na ng umaga. Nandito na tayo sa may North Sagaray, Bulacan. San Jose Road. Palabas ng Angat. Tapos, kanan ng Laredel Bypass Road. So mag-aalas 5 na, nandito pa rin tayo sa General Alejo Santos Highway. Nakakatakot ang daan dito ah. Parang anytime may bubulaga sa'yo eh, no? Nakakatakot eh, no? 5:05 na ng maga. Nandito na tayo sa may Angat San Rafael Road. 119 kilometers pag-aabal doon mula rito. Tuloy-tuloy naman ang biyahe. So, San Rafael, Bulacan. Five kilometers na lang at Laredel Bypass Road na. Wow! 5:21 na ng umaga. Dito tayo sa may Palayan. 111 kilometers mula dito. Ito, malapit na. Kaya lang itong mga lubak na to ang delikado eh, pag hindi mo napansin to eh. Nalulubak yan dahil sa mabigat na mga truck na dumadaan dito. Nasisira ang kalsada. Dapat dahan-dahan lang tayo dito. Baka may malalim na lubak. Ayos yung ano, kalsada dito. Ayos yung mga tanawit. Pero ano, Ben, palay. Wala. Likabak! Ginagawa pa yung kalsada rito ah. Ano to? Hindi natin makita yung kalsada. Daan tayo sa disyerto. Two kilometers na lang, bypass road na. Ano ba naman to? Kahit sa ilong. Ay, pabo. Ano ba yan? Pabo ba yan? Kuha tayo isa. Pabo ba yan? Manok? Grabe ang kalsada dito guys. Maalikabok. Bakit talaga ng kalsada dito sa may ibang part ng Bulacan? Kung di maalikabok, sira-sira. Dapat talaga paggawa ng kalsada yung talagang matibay, yung kahit 16-wheeler kayang daanan, hindi masisira. So konti na lang naman tiyaga natin. Pagtiyaga na lang natin tong kalsada rito. Ito, kung mapapansin niyo yung kalsada rito, di ba? Tug-tug-tug. Oh, pili ka na ng baka. Oh. Diba? Pangbulalo. No, ang daming subdivision dito, no? Subdivision ba yan? O planta?
Ito, wala na alikabok. Nakakita ko na ang bypass road. Yun, ayan na siya. Sa wakas, nakarating din tayo. Kanan, bypass road. Natapos na yung kalbaryo natin dun sa mga lubak. Yun. Sa mga lubak, sa mga malikabok. Grabe naman talaga yung daanan na yun. Maharlika Highway. Alamig ng hangin. Oh, abang diretso. Dapat tayo sa arko ng Nueva Ecija. Pero malapit na. Yun, Nueva Ecija na. Ganda ng sikat ng araw. Ito na, arko ng Nueva Ecija. 6:14 ng umaga. Nakarating na tayo rito. 6:30, 3:30, 4:30. So 3 hours, no? Oy, tara, dire-diretso na. Mga riders ngayon, mga big bike. So mula dito hanggang Dingalan, 88 kilometers na lang. Baka abutan pa tayo ng sobrang init maya-maya, no? Dito na tayo, San Leonardo. So mula sa Batasan, yung pinagasan natin, unang gas natin. Ito, naka 94 kilometers na tayo. Turn right. Ayun o, going to Cabanatuan. Turn right. Ano meron? Traffic all. May ginagawang kalsada. Dito? Dito tayo? So dito tayo, no? Ay, painit na ng painit. Kailan, makarating kaagad tayo ng Gabal dun. 76 kilometers mula rito, Dingalan. Bale, ang gagawin muna natin, papahinga muna tayo dun sa bahay na ito, OBR natin. Dahil tagaroon lang ito eh, may bugnan. Tapos depende kung anong oras tayo pumunta ng Dupinga. Siguro mamayang tanghali. Tapos yung Dingalan natin siguro bukas. Bukas ng umaga. Pero saglit lang tayo doon, tapos diretso uwi na, no? Diretso lang. At tayo nang papagasan natin. Tok. Alikabok. Ano kaya ang ano to? Bridge ba to? So flyover. Hindi pa rin tapos to ah. Parang yung last time na daan namin dito, ganito pa rin. Ay, nako. Kakaliwa pala si tatay eh. Dapat talaga ikaw mag-a-adjust dito sa lugar. Hindi mo kabisado eh. So, malapit na tayo. Dire-diretso lang, no? Ganda talaga sa probinsya, oh. Kita mo yung mga ano na yan? Bundok-bundok na yan. Yung mga ano, palayan, oh. Alam ng palayan, oh. Saka nyug.
Sa presko, ang simoy ng hangin, no? Taas ng hangin. Ba't kaya sinisigaan yung part na gano'n? No? Nagsisiga. Baka kumalat yan pagka ano? Magkaroon ng wildfire, no? Damdam ko na yung init ah. Init ng araw. Dito na tayo sa mga paliko-liko. At paahon. May malaking bato dun, no? Tapos ang daming cottage. Kita nyo guys, daming cottage, oh. Stop over muna, tingin muna tayo. Oh, tingnan nyo guys, oh. Ang daming cottage. Oh, masarap dyan, ah. Tapos may malaking bato doon. Tapos, paano papunta dyan? Paano pa daan dyan? Doon? Ay, doon. Kaya lang doon, wala na. Dito lang. Ang tawag dito? Bato Perry. Bakit Bato Perry? Kasi may malaking bato? Bato Perry daw eh. Kasi may malaking bato. Pero hindi tayo dito. Dumaan lang tayo. So, dun, babaybay natin doon. Kakanan tayo doon. Habang kanan. Tapos, nandun na yung Gabaldon na arko, yung signage. So, dito, pwede na kayo mag-swimming dito, oh. Meron pang balsa doon, oh. Oh, sa mga gusto summer trip dyan, pwede na kayo dyan, no? Para hindi na kayo lumayo. Yung Dupinga doon pa banda eh. Tapos daan dito, Dingalan, malapit na rin. Siguro nasa mga 40 kilometers mula dito hanggang Dingalan. O nasa 32 nga lang eh, 32 kilometers mula dito hanggang Dingalan. So malapit-lapit na. Pero ang gusto niya dito na, maganda rin naman eh, oh. Oo, napapansin nyo, ganda yung malinis yung tubig. Nandito na tayo sa Gabaldon. Ayun na, dami ng daming riders. So, dito na tayo sa Gabaldon. So, baba tayo o magpa-picture pa tayo. Daming tao eh, oh. So, dire-diretso na tayo. Papuntang tayo? Dupinga. Dupinga tapos sa may Santa Teresa. Okay, mauna na kayo. Okay, karera. Uy, bumabengking siya, oh. Galing, oh. Oh. Malapit na tayo sa Dupinga. Ilang tulay pa ba yung pupuntahan natin na madadaanan natin? Ito tulay din to, pero
Lupa yun. Siguro binabaha to pag malakas ang ulan. Kasi tulay eh. No? Kita nyo naman, no? Oh, gabal dun. Dito. Ganun pa rin. Walang pinagbago. Tapos ang dami nating kasabay na bumabiyahe rin, no? Siguro papunta sila ng Dingalan or Tupinga. Alalaman natin yan kung saan sila i-stop. Oras natin 8:30 na ng umaga. 3. Nasa 5 hours na tayo bumabiyahe. At nandito na tayo sa may Gabaldon. Tayo manok dun, oh. Kita nyo naman ang kalikasan. Diba? Huwag lang sisirain, no? Malawak na palayan, mais. Saka maisan. Guys, malapit na tayo sa Dupinga. Ayan, oh. Now open Dupinga River. Pagkano natin dyan, Dupinga na. So entrance niyan dito, bababa ka dyan. Ewan kung magkano na yung entrance ngayon dyan. Dami ng cottage, oh. Oh, kita nyo yung cottage. Kaya stop over muna tayo. Oh, kita nyo. Diba? Hinarangan nila yung ano, para isang daloy lang yung tubig. So dito sa Dupinga River, merong 20 pesos na entrance fee, saka 500 pesos para sa cottage. So mula dito sa may Bugnan, nasa 18 kilometers yung Nuestra de la Paz, yung statue dyan sa may Dingalan. So yun ang pupuntahan natin. Parang uusok yan. Oh. Basta tumingin ka lang kaliwat kanan, makikita mo yung mga magagandang view. Dito sa may Bugnan, Gabaldon. So palabas tayo dito sa may Bugnan, kakanan tayo dyan. Nasa 16 kilometers yung Dingalan, dun sa may Nuestra de la Paz. So yun lang yung destination na pupunta natin, no? Tapos titingnan lang din natin yung beach. Tapos ay uwi na tayo.
Sawmill, Barangay Sawmill. Tapos tawid tayo dito sa may tulay. So dito puro pa ahon na, no? Saka lamig na ng hangin dito. Ay bandang na Gabaldon, Dingalan Road. Paakyat. Bale kasi ang nangyari dito, Lunes na tayo nakaalis no? Mula Bugnan. Nagpahinga muna tayo doon ng isang araw. Kahapon nagdupinga tayo. Tapos nga itong umaga ng Lunes, wala tayo ng Dingalan. Kasi mula doon Bugnan, malapit lang naman eh. Nasa 16 kilometers eh. Oy, daming tao. Daming tao ngayon pala, ano? Kahit Lunes eh. So, balikan na lang natin ito mamaya. Dahil ang dami nila eh. Tayo makakasingit. So, mula dun sa may karatula ng Dingalan, 7.4 kilometers na lang nung Nuestra de la Paz. Dahil pa rin pala nag-rides eh. Papauwi na sila. Siguro mga nag-overnight yun sa ano, sa beach ng Dingalan. Saan yung view na yan? Ganda, diba? Sarap from dito. So, malapit na tayo. Wow, ganda. Ano, tatanungin natin ang dagat. Ayan, dagat. Ayan o. Dati kasi nakapunta namin dito, pero wala pa tayong ano, dito natin na-videoan. Ayan, babalikan natin. Saka hindi pa tayo nakapunta dun sa may parang Mama Mary. Eh, yun ang pupuntahan natin. Ito pababa. Ayun na, ang ganda ng view dito. Oh, tanaw na tanaw mo yung dagat, oh. Diba? Panalong panalo. Oh, kitang kita mo. Dito tayo guys sa ano, Paltic. Kung kayo gusto nyo pumunta dito sa may ano, Nuestra de la Paz, kakaliwa kayo, yung kanan kasi papuntang mga beach yun eh. Tapos kakaliwa kayo dito sa may barangay ano, Paltic. Tapos dire-diretso lang. Tapos papasukin natin tong barangay na to. Dire-diretso lang. Uy, dagat na oh. Tingnan nyo dyan oh, makikita nyo, dagat na. Pwede ka na maligo dyan. Ito yung pantalan nila, Dingalan Feeder Port. Diyan dumarating yung mga kalakal. Ito, mahabang akyatan to. Oh. Bakit sa grotto. Ayun. Tapos tanaw mo sa baba yung dagat oh.
Tapos, dire-diretso lang, paakyat. Walang masyado may biyahe rito. Ang daming paakyat. Parang Baguio. Pero dito matatarik. Oh. Matarik. Sayang naman, oh. Welcome, oh. Ganda dito. I love Uno. Sinarado nila eh. Nakita mo yung lawak ng dagat sa baba. Yung bangin na yan. So, dire-diretso lang tayo. Hindi pa tayo nakakarating dun sa may grotto. Makikita natin dito. Ha? Tawin. Ganda dito. So para makarating kayo ng grotto, kailangan nyo akyatin ito. Ay, yun ang grotto doon. So doon tayo pupunta guys, oh. Doon. Ano ba yan? Grotto. Mingalan Grotto. Tara, punta natin. Tumabang paakyat. Tapos dito, banda dito, patag. Tapos konting ahon lang. So dito guys, wala na palang beach dito. Bali ang beach dun sa kabila, sa baba. Pag pupunta kayo dito, grotto lang yung mapupuntahan nyo. Tapos makikita nyo itong mga gandang tanawin dito. Tapos matarik na yan. Bangin na yan. Dingalan Aurora Grotto. Tawag pala dito. Maya, balikan natin dyan. Ayun! Yung sa taas. Ganda dito. Oh, ganda ng langit. Baba ka muna. Check natin. Oh, ang ganda ng ano. Wow! Nakakatakot dito. Wow! Nakakatakot. Pero ang ganda dito. Sigurado ka dyan, pagka nalaglag ka dyan, may kalalagyan ka, no? Kita niyo sa baba, oh. Wala pa masyadong tao doon sa baba. Siguro ba para makarating ka doon ay kailangan magbangka, paikot ka gano'n. So, ang ganda dito. Bali ang mga beach pala doon sa baba. Ibang way na dito kasi kung pupunta kayo ng grotto, kasi kayo sa grotto dito sa taas. Bali kakaliwa kayo dito, tapos dire-diretso na paakyat. So wala nang beach dito, no. Ang beach ay nandun, banda sa kanan, nandun, yung banda. So, kung pupunta kayo ng grotto, paakyat kayo sa kaliwa ng anong barangay yun? Paltik. Barangay Paltik. Barangay Paltik yun, no. Ingat lang tayo dito sa bangin, no? Napakatarik. Tara, akitin natin ng grotto. Dito, may environmental fee na 50 pesos per head.
pababa na tayo. Pabalik na tayo dun sa may barangay Palsik. At mula dito sa Dingalan, Aurora, maraming salamat sa mga nanood. Ride safe sa lahat. At kita-kits tayo sa next nating adventure. Yun lang. Thank you.